welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, mai-share ako sa inyo na isa nating kababayan na binastos ng kanyang employer. Kaya sinabihan namin, tumawag siya kanina sa amin, sinabihan namin siya na wag na lang siyang lalapit doon sa kanyang among lalaki. Kasi binastos daw siya, pinakitaan siya ng pipino ng kanyang employer na lalaki. So, sinabi namin kanina sa kanya, tumawag siya kasi. So, sinabi namin na huwag ka na lang munang lalapit sa employer mo. Kung nandyan na yung employer mo, lumayo ka, huwag kang lalapit sa kanya. So, tinuruan namin siya para hindi siya magpanik. Tinuruan ko siya kung paano niya makakuha ng ebidensya na ginawa to sa kanyang amo na lalaki. Kasi hindi din siya nagsumbong ng amo. Kung ganun din yung amo ninyo guys, huwag kayong agad-agad na magsumbong sa employer ninyong babae. Kasi baka baliktarin lang kayo ng amo ninyong babae. Kaya gawin nyo na lang tong video ko, gawin nyo tong ituturo ko sa inyo para makakuha kayo ng ebidensya na hindi halata na kumuha kayo ng video sa amo ninyo. So, tapusin mo yung video ko para makita mo kung paano gagawin yun. Para kung ganun yung amo ninyo, so may ebidensya po tayo ipapakita. Kasi iba kasi dito guys, kakampihan talaga nila lalo na't wala kang ebidensya. So, huwag kayong magpanik, huwag kayo agad magpanik, no? Kung ganun, mag-isip kayo, huwag kayong mag-run away kasi mas malaki yung problema pag mag-run away kayo. So, ito na lang yung gagawin natin. Gagawin natin guys. So, mag-install na lang po tayo ng CCTV camera recording. Ito po siya. So, ayan, saka dito. Ayan, para makita nyo sa screen, ayan, yung bibilugan ko. Ayan, o-open natin siya. So, yan po yung gagamitin natin na hindi niya alam na binibidyohan natin siya, hindi niya alam na kinukunan natin siya ng video. Kaya sundan nyo na lang yung nandyan sa screen ko para makakuha kayo ng ebidensya, lalo na yun sa mga marites. Kung gusto nyo mga marites kunan ng ebidensya, no? Yun, gagawin ninyo guys. Install nyo yung CCTV camera recording kasi maganda talaga siyang gamitin. Hindi talaga siya halata na nagkuha ka ng video. So, kung maririnig mo na yung boses ng employer mo, lalo na gano'n na medyo bastos o hindi medyo bastos talaga. So, gawin nyo na lang. Install nyo. Mag-ready na kayo. I-ready nyo na yung cellphone nyo. Ready nyo na, tago nyo lang kung halimbawa bawal kayo magbitbit ng cellphone during nasa kwarto lang kayo mag-cellphone. So, itago nyo na lang para makakuha lang kayo ng ebidensya sa amo ninyo na ganun ang ginagawa. Kaya tuturo ko sa inyo kung ano yung paggamit ng CCTV recording. Kaya panoorin nyo guys. So, open natin yung CCTV. So, may nakalagay, get started. Pindutin natin yung get started. May video recorder. Then, record video. So, dito na lang po tayo sa video recorder guys. Kasi, ito lang yun. Tapos, ganyan. Hindi siya halata guys. Yan o. Yan, kita nyo, diba? Ayan. Ito palang camera na to is nasa back. At tingnan nyo guys. Diba ayan, mag-start na siya. So, kung i-start ko siya, is wala na. Ayan. O, ayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo dyan sa screen, diba? Ayan, diba? Nandyan na siya. So,
ganyan, tapos open, kung may password yung cellphone nyo, ganyan lang. Ganyan. So, ganyan. Kasi ano to, sa automatic na lang. Dito ko na lang ayan. So, ganyan lang. Ganyan lang, guys. Ayun. Stop. Stop na siya. So, stop na siya. Ayun. Already na siya. So, ayan. Open natin. Okay, yan na siya. Nakikita nyo, di ba? Sa screen. Tingnan nyo sa screen. Then, pupunta na lang tayo dun sa setting kung paano ko ginawa. So, punta tayo sa setting. Ayan. Sundan nyo na lang yung sa screen kasi yan na talaga yung flash. Huwag mong ilagyan ng flash kasi kung maglagay ka ng flash, mahalata. So, yung camera niya, so, ito, rear. Hindi, nabulol ako. So, dun, sa front, so, siyempre, front. Kung ilagay mo sa front, is nasa kaharap yung camera niya. So, ganyan lang yung settings niya, guys. Ganyan lang yun na lang yung sundan nyo. Kasi, ito talaga yung napakagandang gawin, no? Napakagandang gawin natin para mahuli natin. At saka may ebidensya tayo na binastos tayo ng ating mga employer kasi alos talaga guys na kahit na sabihin natin silang mabait pero hindi talaga tayo magkumpiyansa sa kanila, hindi tayo lubusang magtitiwala kasi kahit na mabait yung employer natin, kahit sabihin natin mabait, hindi kasi sila kung asawa nila, yung asawa talaga nila yung kakampihan, hindi talaga tayo kasi kung ganun yung amo ninyo, wag talaga kayong wag kayong magsumbong sa employer ninyong babae. So, maghanap na lang kayo kasi may agency din tayo, no, na magsumbong tayo, lalo na't walang ebidensya, hindi din tayo i-rescue agad. Kaya, kung may ganun kayo na mga amo, so, pagkatapos nyo i-record, wag muna kayo, i-send nyo sa pamilya ninyo na, pero sabihan nyo yung pamilya ninyo na wag niyang i-post sa social media. Kasi kung ipopost niya sa social media, baka babalik ta rin na naman tayo ulit. So, kailangan yung record na yon is ipasa mo sa pamilya mo, sabihin mo na wag nilang ipakalat sa social media. So, kailangan ipa-private muna nila. Isabi nila doon sa agency mo sa Pilipinas or ikaw mismo ang dito sa embassy, magsumbong ka sa embassy, at least may ebidensya ka na, may nakita ka ng proof na ginanon ka sa employer mo. At saka, hindi na siya makapag-deny na ginawa. Pati si amo mong babae, ay hindi na niya baliktarin. Kasi mayroon nang nakikitang video. Pero, hindi niya alam na naka-video ka dahil secret lang talaga siya, guys. Yun ang napakagandang apps ng mga OFW. Kung OFW ka, kung gusto mong mag-OFW, so, maghanda ka na lang. Wala namang mawala sa'yo kung be ready ka sa lahat. Diba? Be ready ka sa mangyayari. Hindi ka matakot na sa kanya. Kasi, yun ang pinaka-the best na gawin na may ebidensya tayo kasi pag halimbawa kasi magsumbong tayo tapos wala tayong ebidensya, sigurado tayo guys na babalik ta rin tayo ng ating mga amo. Kahit ano yan sila kabait. Pero kung ganun talaga yung amo ninyong lalaki, so aalis kayo, magsumbong kayo sa embassy, magsumbong sa polo, or magsumbong kayo sa pamilya nyo, at saka kayo naman sa pamilya sa Pilipinas, kung nandyan kayo sa Pilipinas, pag magsumbong yung mga kamag-anak ninyo sa inyo, aksyonan nyo naman agad. Hindi yung sabihin ninyo na, ganyan talaga yung mga muhan, ganyan talaga yung may amo. So kung ano yung isusumbong ng mga kamag-anak natin, aksyonan nyo naman agad para hindi po huli ang lahat. Yun lang. Thank you so much, guys.